Nako, Pepe. Mahaba ang pila kung ibig mong ligawan si Consuelo. Maraming salamat, Binibini. Eduardo. Kamusta? Hindi mo akakalain kung sino nakita ko kahapon. Si Consuelo. Siya nga? Oo. Alam mo ba kung sino kasama? Maraming salamat, Pepe. Walang anuman, Senyorita Consuelo. Labis mo ako napapasaya. Bukas ulit. Gusto ko ang susunod nating pagkikita ay isang sorpresa. Wala na. Nauunahan ka na ni Pepe, Eduardo. Grabe, alam mo ba? Namamasyal sila na para bang walang problema sa mundo. Paalam, magandang Binibini. At kung makikita mo kung paano hawakan ni Pepe ang bewang ni Consuelo, kung paano sila magtitigan, naku, talong-talo ka na, Eduardo. Ano? Tama na. Oh, bakit sa kayo ka nagagalit? Hindi naman akong karbelso eh, si Pepe. Huwag kang magpapatalo kay Pepe. Maraming makikisig na lalaking nakaabang doon na gusto makilala ang maganda kong anak. Nay, pahingi po talaga ng paumanhin. Pero alam niyo naman po, hindi ako interesado sa mga ganyan, di ba? Maliban po sa masama na pong aking pakiramdam, humihilib na rin pong aking sentido. Ay, sasama talaga ang pakiramdam mo dahil maghapon ko na dito sa kwarto. Nakakulong. Hindi ka na nga nasisinaga ng araw. Ayan, namumutla ka na, oh. Ito, maganda to. Isuot mo to. Ay, ayoko. Alis yan. Magbihis ka. Halika, sige na. Tayo. Ano yun? Nay, huwag. Ano ibig sabihin nito? Ikaw ang problema ko. Nang aahas ka ng kasintahan ng iba. Kasintahan. Hindi naman si Consuelo para agawin ko siya sa'yo. Marahil ay hindi pa. Pero malapit ko na sana siyang mapasagot. Kung hindi ka lang nang himasok, hayop ka! Ayoko ng gulo, Eduardo. Wala akong ginagawang masama. Pero sinimulan mo na, kaya humanda ka. At kung ipipilit mo ang pag-ibig mo kay Consuelo, lalabanan kita. Hanggang ngayon may ugnayan pa rin kayo ni Pepe? Yun ba ang dahilan? Kaya ka nagkakaganyan? Tawarin mo ako, anak, sa galit ko. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Sinasayang mong kabataan mo sa lalaking yun. Hindi ka nakakasigurado sa kinabukasan ng lalaking yun.
Baka nagpapakasaya lang yun sa Europa. At nakalimutan ka na. Ano mo sabihin niya? Babalikan ako ni Pepe. Nangako siya sa akin. Babalikan niya ako. Babalikan ako ni Pepe. Huwag niyo sabihin yan. Huwag niyo sabihin yan. Hindi mo na nalalaman ang sinasabi mo. Pagbalik ko, bihis ka na. Habang nasa poder kita, hindi ko hahayaang malunod ka ng pantasya mo. Sana mali si Inay. Sana hindi pa rin mabago ang pag-ibig mo sa akin, Pepe. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Ano? Laban na! Hindi. Kung handa ka lumaban at masaktan para kay Consuelo, ikaw ang mas nararapat para sa pag-ibig niya. Isang malapit na kaibigan lamang ang turing ko sa kanya. At isa pa, may nagmamayari na ng aking puso. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na kayo gugulihin pang muli. Lalayuan ko na si Consuelo. Mabuti na nagkakaintindihan na tayo. Pasensya't. Kailangan pa natin umabot sa ganito. Hindi ko lang napigilan ang buso ng aking damdamin. Walang kaso, amigo. Naiintindihan ko ang ganyang klaseng pagmamahal. Dahil ganyan din na nadarama ko sa tunay kong pag-ibig. Kuya, kung gusto mo sumabay, bilisan mo naman. Hindi pwedeng papatay-patay. Uy, kahit anong bilis ng lakad, napapahinto pag pag-ibig na. Halika na nga. Teka kuya, hindi na ba kayo magkasintahan ni Ibiang? Hindi ito ang tamang oras para magkaroon ng kasintahan. Mas may nangangailangan pa ng atensyon at oras natin kesa pag-ibig. Tara na. Ginoong Mercado. Nakita niyo naman po ang mga nangyari. Halos wala na po natira sa ating mga anihin. Dinali na po ng mga peste ang ating mga pananim. Ito lang po yung inaasahan namin. Hindi pa ka nakakaraos ng tagtuyot. Dumagdag pa itong peste nito. Malaking problema nga ito. Saan tayo kukuha ng pambayad ng renta?
Halo na. Hindi sabi ko sa'yo. Galing. Juan, kailangan na matapos ang mga artikulo ngayon. Mamaya na, Pepe. Nakita mo naglalaro pa eh. Kahapon ko pa dinala ang mga yan. Kailangan na yun sa imprenta bukas. Wala na tayong oras. Kahit kailan talaga ipangontra ka, Pepe. Bakit di ka muna magserbesa at nang lumamig yung ulo mo? Yan ang hirap sa inyo eh. Sa simula lang ang gana niyo sa trabaho, di kalawan ay pabalik kayo sa pagpapakasarap. Ano ba naman yan? Sandali, ano bang masama doon, Pepe? Wala naman eh. Kung gusto mo maghirap, edi umuwi ka sa inyo. Pepe. Oo, siya, tira ko na. Oh. Kaya kayo! Nagpapakahirap ang mga magulang natin sa Pilipinas para mapag-aral tayo dito. Pero anong ginagawa nyo? Umiinom, ng bababae, nagsusugal. Nakalimutan nyo na ba pananagutan natin sa bayan? Magandang gabi, Padre. Conchita. Mabutit napadaan kayo dito sa Kalamba. Kayo talaga ang sadya namin dito. Kami? Oo, kayo. Nag-aalala kasi kami sa abot-abot na kamalasang dinaranas ninyo. Unay ang lindol, ang epidemya sa kolera, ang matinding tagtuyot, at pagkatapos naman ngayon ay ang peste sa tubuhan. Marahil ay hirap na kayo at naghihikahos sa kakarampot ninyong kinikita sa inyong lupain. Lalo na't balitang-balita na biglang tumaas ang pataw ng buwis sa mga lupa. Tunay nga. Pero, heto pa rin kami ngayon. Kinakayang anumang sakuna sa awa ng ating Panginoon. Baka kami na ang sagot sa inyong mga dasal. Bigla naman yata ito, Padre Amado. Kung may angal kayo sa aming pagpapatakbo, pag-usapan muna natin to. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Hindi ba't huli na naman kayo sa pagbabayad ng buwis? Ano kayo? Panauhin sa aking lupain? Makakabayad sana kami kung hindi biglaan at halos triple yung itinaas ang upa. Kahit sino hindi agad makakagawa nito. Bigyan mo lang kami ng konting panahon. Siguro Mawalang galang na Don Kikoy, pero matagal nang nagpapasensya ang padre. Kung alam niyo lang ang paghihirap niya sa hindi ninyo pagbabayad. At hindi lamang ang buwang ito ang inyong babayaran, pati ang mga nakaraang buwan. Ano ba? Nagbabayad kami. Siguro ay hindi niyo lang naitatala dahil kahit kailan ay hindi kayo nagbigay ng resibo. Pero may pruweba kami. Alam ninyo, hindi nyo naman dapat ikahiya ang mga nangyayaring ito. Sadyang nangyayari ito sa kanino man. Ngayon, kung mayroon kayong pipirmahan na isang kasulatan, wala kayong babayaran sa inyong lupain ng 1 taon. Tama ng pagpapakitang tao mo, Conchita. Siguro ay gusto mo talaga kaming patalsikin dito para mapunta sa paborito mong pamilya ang lupain dito sa Kalamba. Pero hindi kami aalis. Hindi kami papayag na mapunta lamang sa iba ang lahat ng pinaghirapan namin. Sir Vergüenza, Don Kikoy, pagsabihan mo ang iyong asawa. ayaw rin namin ng gulo. Magkano ang kailangan namin ibayad para manatili kami dito? Siano? Ito na, Padre. Wala na kaming utang sa inyo. Ni kusing. Tingnan lang natin kung hanggang kailan kayo mananatili dyan. Tayo na, Padre.
Ayusin nyo nga mga kilos nyo. Hindi ganyang bisyo ang magpapalaya sa bayan natin. Tuloy. Sino na? Ako muna. Yan yung si Pepe. Ulitin na lang natin. Si Pepe panira eh. Mahal kong ina, ang mga araw ko ay matuling nagdaraan. Pakiramdam kong higit na matanda ako sa aking mga kaedad. Napaliligiran ako ng mga kabataang malayo na ang loob sa sitwasyon ng ating bayan. Nais ko silang gisingin, pero hindi sila nakikinig. Parang nag-iisa na lamang ako sa aking layunin. Siguro kailangan kong lumayo sandali. Magbakasyon. Mag-isip. Pero asahan yung hindi ko nakakalimutan ang mga pangako ko. Sa aking sinisinta. Sa aking bayan. At sa iyo, aking ina. Sa mga panahong nararamdaman mong nag-iisa ka, kumapit ka sa iyong pananampalataya. Kami man dito ay may malubhang pinagdaraanan din na marahil ay naikwento na rin ni Pasiano. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Ipagdadasal kita, anak. Naway mahanap mo ang iyong boses at mapakinggan ng mga sarado ang isip. Naipaliwanag ko na ang sitwasyon natin sa pera. Kailangan natin magtulong-tulong ngayon. Ang mga gamit na hindi ganong importante, maaari nang ibenta. Kailangan natin kumuha ng karagdagang trabaho para makadagdag sa ating kita sa amin. Salamat. Ito po yung paunang bayad. Maraming salamat. Salamat ho. Konting pagtitiis. Konting paghihigpit ng sinturon. Makakayanin ng pamilya natin to. Huwag natin kalimutan si Pepe. Bahagi pa rin siya ng ating pamilya. At kailangan pa rin niya ang ating suporta. Mahal kong mga magulang at kapatid. Labis akong nalulungkot at nag-aalala sa pinagdaraanan niyo riyan sa Kalamba. Huwag niyo na lamang abalahin ang mga sarili niyo sa pagpapadala ng pensyon. Kakayanin ko mabuhay dito sa Europa. Tapos na ang aking pag-aaral. Nakakabigla naman ang dalaw mo. Ilang araw na akong walang balita sa'yo. Pati sa mga pulong ng sirkulo ay hindi ka na dumadalo.
Nag-aalala ako sa'yo. Paumanhin, Consuelo. Naging abala lamang ako sa ibang mga makabulahang bagay. Huwag ka nang humingi ng tawad. Ipasyal mo na lamang ako. Gaya ng dati. Consuelo. Ipagpatawad mo pero kailangan na kitang layuan. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako dumadalaw sa iyo nitong mga huling araw. Ayoko masira ang pagkakaibigan namin ni Eduardo. Eduardo? Tilete? Bakit? Dahil ikamamatay niya kung meron mang ibang lalaking makaagaw sa iyong atensyon. Ganun kanya kamahal. At walang ibang lalaking mas nararapat sa iyo kung hindi siya. Hindi ko kayang tumbasan ng ganong klaseng pagmamahal. Dahil naipangako ko na sa iba ang aking pag-ibig. Sana'y maintindihan mo. Naiintindihan kita, Pepe. Sana ay tamang desisyon mo. May mga dala kang bagahe. Saan ka pupunta? Sa Paris. Mga ilang buwan lamang. Kailangan ko ng bakasyon sa syudad na ito. At saan pa mabuting magbakasyon kundi sa pinakamagandang syudad sa Europa, hindi ba? Paalam, Consuelo. Magiging sorpresa ba kaya ang muli nating pagkikita? Malay natin. Paalam. Senyor Rizal, nandito na pala kayo. Kamusta ang Paris? Ganun pa rin. Senyor Rizal! Senyor Pater. Santisima mo ko nangangayayat ka, Pepe. Ano ba nangyayari sa'yo? Pero mabutit nakita kita. Ngayon may kasabay na ako sa pagpunta. Saan?
May piging para ipagdiwang ang pagwawagi ni na Senyor Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo sa Exposición Nacional de Bellas Artes. Nabalitaan ko ngayon na okay nasa Paris. Kaya galing ng mga bata, banguhusay. Pero, bueno, pumunta na tayo. Ang alam ko malapit-lapit lang dito yung restaurante Ingles Restaurante? Saan nga ba yun? Doon. Diretso lang tayo. Sige, vamonos! Pepe, tara! Pepe, kilala mo na ba si Senyor Juan Luna? Makilala ko na itong si Pepe mula sa aking kapatid na si Anton. Kumusta, kumpadre? Binabati kita, senyor. Isa kang tunay na kampiyon sa larangan ng sining ng ating lahi. Sa tuwing nakikita ko ang spolyaryo, may labis akong kinikilabutan. Maraming salamat, kumpadre. Oh, mga kumpadre. Kumusta kayo? Pepe! Muntik na kitang hindi makilala. Akala ko may isang pulubing napadpad dito. Yang baro mo, sulsihan mo naman. Butas! Pepe, doon tayo. Compadre, kumusta? Sige, kain ka lang. Kain ka lang ng kain, Pepe. Ngayon naman ay tinatawagan namin si Senyor Pedro Paterno upang magbigay sa atin ng talumpati. Pepe, amigo, hindi na ako makatayo. Pwede ba ikaw na lang ang magtalumpati? Bigyan mo pa ako ng diskwento. Kanak, kasama na dyan ang diskwento.